Good morning! Magluto naman tayo ngayon ng puto bumbong. Kahit wala tayong bamboo steamer, pwede tayong magluto nito sa bahay. Konti lang ang mga kailangan mong ingredients nito at napakadali lang nitong lutuin. Sa isang lagayan, maglalagay lang ako dito ng glutinous flour. Hahaluan din natin ito ng rice flour. Yung iba naman, glutinous flour lang ang ginagamit. Siyempre, gagamit din tayo dito ng food color. So, yung food color, hinalo ko na sa tubig. Nilagyan ko rin ito ng kaunting asin lang. Unti-unti lang ang paglagay natin ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang consistency nito. Gamit na lang tayo ng plastic gloves kung meron kayo para hindi humawa sa kamay natin yung kulay. Pero dahil wala akong gloves, so plastic na lang yung ginamit ko. So ayan, after natin imasahe, ganito na ang magiging itsura ng ating dough. Huwag masyadong malata kasi gagadgarin pa natin ito. Gadgarin lang natin ito hanggang sa maubos na natin ang lahat ng ating mga dough. After natin magadgad, iset aside lang muna natin ito at gagawa naman tayo ngayon ng paglalagyan ng ating puto bumbong. Kung meron tayong dahon ng saging, mas okay. So ako, aluminum foil na lang ang ginawa ko at nilagyan ko lang ito ng butter. Depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawing puto bumbong. Sakto lang yung ginawa kong laki ng aluminum foil para hindi naman masayang. Shape lang natin ito ng pahaba para magmukhang puto bumbong talaga siya kahit hindi siya niluto sa bamboo steamer. So ayan, eto na lahat yung nagawa ko na puto bumbong. Ilalagay naman natin ito ngayon sa ating steamer. Nagpakulo na rin ako dito ng tubig so i-steam lang natin ito ng 20 to 25 minutes. After 20 minutes, check lang natin kung okay na yung ating puto bumbong at kung hindi pa, pwede pa tayong mag-add dito ng ilang minutes. Dahil luto na ang ating puto bumbong, syempre mas masarap itong kainin kung mainit pa. Gumamit lang ako dito ng wax paper dahil wala akong dahon ng saging. So pahiran lang natin ito ng margarine. At syempre ang nagpapasarap dito yung mga toppings niya. So maglalagay din tayo dito ng kinayod na nyog, konting asukal at syempre gagadgaran din natin ito ng cheese. Hindi na ako naglagay ng condensed milk pero kung gusto nyo maglagay, pwede naman. So ang inilagay ko na lang, syempre ang leche plan para mas lalong magandang tingnan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.